Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy ng ating usapin, kaugnay po sa batas ng biyahero, traveler, ay napatalakay natin noon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dinitali na po niya sa atin lahat ng bagay na dapat natin malaman, lahat ng batas na dapat natin malaman. Ngayon, natigil tayo noon sa panimula na ang traveler ay pinahintulutan sa kanya na gawin na lang pong tagdadalawang rakaa ang lahat ng apat na rakaa, maliban na lang po sa Maghrib at ang Fajar dahil mananatili po ang bilang nila sa bilang nila. Dito, nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama kung ang pagpapaiksi ng sala, yung apat na rakaa ay gagawin na lang po natin dalawang rakaa, lahat ng apat ay gagawin na lang pong kasran, ay obligado ba na gawin yan? Lil wujub o lil istihbab? So, o lil nadab. Nagkaroon dito ng opinion ang ating mga ulama kung obligado ba na dapat gawin mo na lang dalawa, yung lahat ng apat. O kaya ay sunnah na gawin na lang pong dalawa. May nagsabi sa mga ulama, wala yasihu lil musafiri an yusalli arba'an. Hindi pwede sa biyahero na lahat ng apat na raka ay apat na raka pa rin. Dahil daw, hindi po yung ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat, hadis na naisalasin ni Aisha radhiyallahu anha kanyang sinabi, awwalu ma furidatis salatu raka'atain. Noong unang ipinag-utos ang sala ay dalawang raka lang yan. So ang sala natin noon ay dalawang raka lang. Ito yan po yung kaalaman. Ang original ng sala natin ay dalawang raka lang po. Fauqirrat salatus safar at nanatili ang bilang na ito sa biyahero. Wa utimmat salatu al-hadar at kinumplito ito sa isang residente. So dinagdagan sa isang residente. Sa hadis ng Aisha radhiyallahu anha, fauqirrat fis safari wa zidat fil hadari. Nanatili ang bilang na ito sa traveler o sa pagbibiyahe at nadagdagan ito nung siya ay nanatili na po sa isang lugar o residente na po. فالحديث يدل على أن الركعتين هما فرض السفر. So, ang hadis na ito ni Aisha radhiyallahu anha ay nangangahulugan na ang dalawang raka'a ay obligado sa biyahero. Kama huwa rajih min aqwali ahli al-ilm. Sa binabasa natin na to, ito daw yung correct mula sa mga pananaw ng ating mga ulama. Naisalaysay din Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yazid ala rak'atayn hatta qabadahu Allah. Naisalaysay Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kalugdan sila nawa ng Allah ng kanyang ama, kanyang sinabi, nakasama ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay. Falam yazid ala rak'atayn hatta qabadahu Allah, at hindi po nagdagdag ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng sobra pa sa dalawang raka hanggat sa siya ay namatay. So ito may sabi ko na walang dalil ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumumplito ng sala sa kanyang paglalakbay. Ibig sabihin sa pagbibiyahe. Maliban na lang doon sa pagsasagawa po ng wala pong dalil na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kinumplito niya po yung sala. Ang ginawa na kung saan pinagsasama pa niya yung dalawa ng jama'an, maliban na lang po sa nag-hajj po. Yun po ang ibig kong sabihin. Kasi Ibn Umar radhiyallahu anhu naisalaysay niya na nakasama ko sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero kailanman hindi siya kumumplito ng sala. Laging tagdadalawang raka lang po ang sala niya hanggat sa siya ay namatay. وصحبت أبا بكر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. Nakasama ko rin sabi niya si Abu Bakar radhiyallahu anhu sa travel, sa paglalakbay, at nagsasala rin siya ng dalawang raka'a at hindi rin siya nagdagdag ng higit pa sa dalawa. Yan ay sa paglalakbay.
وصحبت عمر رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. Nakasama ko rin sabi na si Umar bin Khattab sa paglalakbay at hindi rin siya nagdagdag ng higit pa sa 2 raka'a. ثم صحبت عثمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. At nakasama ko rin sabi na si Uthman radiyallahu anhu sa paglalakbay at hindi siya nagdagdag ng higit pa sa 2 raka'a. So kung titingnan natin ng hadis ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, ito ay mga dalil mula sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, kay Abu Bakr radiyallahu anhu, kay Umar, kay Uthman. Ibig sabihin, dito sa mga Khulafa ar-Rashidun ay hindi na itala na sila ay nagsala ng higit sa 2 raka'a sa travel. Kasi po, yan po yung original na bilang ng sala. Kaya ang pananaw ng ilan sa mga ulama, ang obligado ay dapat tagda 2 raka'a lang po talaga yung sala natin. Sa paglalakbay, hindi natin pwedeng kumplituhin. Dahil yan po ang naitala, naisalaysay, at ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ni Abu Bakar, ni Umar, at ni Uthman hanggat sa sila ay namatay. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ito ang hadis na ito ay rawahu Muslim. Tunay na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ginawa sa inyo bilang mabuting huwaran. So, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay huwaran natin. So, hindi tayo pwedeng kumumpleto. Kahit ng ilan sa mga ulama, sabi nila, ang pagkumpleto ay pinahintulutan lamang. At ang pagbabawas dito mula 4 hanggang 2 ay lil istihbab, sunna lamang. Pero pinakamainam siyempre ay huwag natin kumpletuhin. Kasi hindi talaga ito ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فلم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة. Sabi ng Ibn Qayyim rahimahullah, hindi po naitala na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam o hindi po naitala at wala pong dalil na nakumpleto po ang sala sa paglalakbay. Kailanman hindi po nangyari ito na nakumpleto ang sala sa paglalakbay. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala 'an salati as-safari. At naitala po ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa paglalakbay, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaykum faqbalu sadaqatahu. Itong 4 na raka'a na gagawin na lang pong 2 raka'a, isang sadaqah, isang regalo na isinadaka, ibinigay sa atin ng Allah, faqbalu sadaqatahu. Tanggapin ninyo ang sadaka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ang nagbigay ng regalo sa'yo. Ang Allah ang nagbigay ng sadaka sa'yo. Tapos hindi mo tatanggapin at kukumplito ka pa rin. Pinagaan na nga sa'yo ang sala sa paglalakbay tapos kukumplito ka pa rin. Ang hadis na ito ay rawahu Muslim. Wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala yuhibbu ay yu'ta rukhasahu kama yukrahu ay yu'ta ma'siyatuhu. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niya na kapag binigyan ka ng regalo, tanggapin mo. At ang ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag kasalanan niya, gagawin mo. So, ibig sabihin, itong tagda 2 raka'a na ito ay regalo sa atin ng Allah. So, sabi ko ngayon sa mga ulama, sabi nila obligado, huwag mong kumplituhin. Kasi pinagaan na nga sa'yo ng Allah, kukumplito ka pa. So, abangan natin ang susunod na karugtong ng talakay natin ito sa batas po ng traveler sa kanyang sala po. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.